Hello, good evening. This is your captain speaking, and I'd like to welcome everyone on HLA Flight KM20. We hope you enjoy your flight. And once again, thank you for choosing HLA. Isang movie and TV star. At first step daw ito para balikan ang isang halos nakaalpas ng childhood dream. Nagkaroon ako ng isip sa mundo. Parang meron akong core objective to fulfill my parents' dreams na hindi nila natupad in their lifetime. Hello Kathden fans! Ito na nga, sobrang touching at sobrang nakakaiyak ang moment na ito mga kasombreros. Alam niyo yung sa paglagay pa lang ni na Daddy Bay at saka ni Risa mga kasombreros dito sa shoulder po ni Sir Alden nung parang hindi ko alam kung tsapa ang tawag doon, pero pang part ng kanyang uniform mga kasombreros, no, bilang isang student pilot mga kasombreros. Alam niyo, sobrang nakakaantig ng puso. Ayun sa Tagalog term mga kasos, talaga nakakaantig ng puso na merong isang Sir Alden Richards mga kasombreros na talagang tinutupad ang pangarap, no. And ako dito talagang bilang family oriented, bilang nagmamahal sa magulang, alam niyo yung talagang naantig ang aking puso mga kasombreros habang tapos nung sa Jessica Soho pa, 'di ba, yung pinakaunang voice over ni Sir Alden mga kasombreros bilang captain bilang Captain RJ mga kasombreros, bilang Captain Fulkerson Jr. mga kasombreros, ay talagang parang naiko-connect ng mga Kathdinatics mga kasombreros. Ako man, no, talagang naano ko yung video ni Ma'am Jessica Soho na iyon, kasama pa nga si Ma'am Catherine Bernardo, ay talagang sobrang nakakanood. And dito natin nakikita kasi si Ma'am Catherine, 'di ba, kung napanood niyo yung part 1 at part 2 ng ng interview niya with Sir MJ Felipe, gusto niya i-try. Nandun siya sa mga pangarap din mga kasombreros. So pareho silang tinutupad ang mga pangarap at siya gusto nilang gawin. And this year, sabi niya ganun, ay gusto niya naman i-try yung swimming kasi sina mama niya, sina Mami Min Bernardo nga ay na-try na rin yun, nag-swimming lessons na sila mga kasombreros. So siya din ay parang gusto niyang i-try yun mga kasombreros. Tapos kasi sports niya, tennis and so on. So nakita natin dito yung yung pattern nila na talagang meron silang sinusundang alignment, and parang sa ngayon nasa adventure sila mga kasombreros ng pagtutupad at saka may mga gusto nilang gawin sa buhay na hindi nila nagawa dati. Kasi according nga dito sa interview ni Sir Alden sa 24 Oras na with Sir Nelson Canlas, sabi niya ay talagang yung mga childhood dreams niya, although hindi nagawa ng daddy niya, ni Daddy Bay mga kasombreros, ay siya yung gagawa, no? At eventually nagustuhan naman niya itong pagpipiloto nga mga kasombreros. So first day of school ng parang official, no? Parang official na estudyante siya mga kasombreros ng Alpha Aviation Group, kasi nung nakaraan ay parang nung nakaraan hindi siya naka-uniform mga kasombreros. So ngayon ay talagang nag-uniform na siya mga kasombreros. Tapos as in official na talaga mga kasombreros na part na siya. And yun nga yung mga classmates niya, and so natatawa ako dito sa isang sa isang comment ng isang Kathdinatic. Kasi merong merong isang piloto, tapos parang classmate niya, sabi niya sa dahil mahaba na ang pila kay Alden, sabing ganon, ay dito na lang tayo sa classmate niya na may dimple din. Na may dimple din mga kasombreros. Sobrang cute talaga at saka sobrang kulit ng mga Kathdinatics. Kasi parang may isang classmate siya na may dimple din mga kasombreros, no? So ang mga tao, sabi niya, kasi mahaba na ang pila sa kay Alden, ay dito na lang tayo sa kanyang classmate na pogi din at saka may dimple mga kasombreros. So sobrang cute at sobrang kulit lang ng inyong mga Kathdinatics, no? And then ito, next item natin mga kasombreros. So si Sir Alden at saka si Sir RV Matibag, no, nagkaroon sila ng picture kahapon
day 1 starts, ito nga yung papunta niya yata siya sa sa Alpha Aviation Group mga kasombreros. So bago siya nagpunta ay nagpa-picture muna siya kasama si Sir RV Matibag na part ng kanyang sobrang close niya. Ito part ng kanyang glam team mga kasombreros, no? Si Sir RV Matibag na parang nagiging rin niya PA mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros. So parang dito, yung pita na branch nga ni Sir Alden mga kasombreros. Parang yung fan dito ay parang may free taste or something like that sila mga kasombreros sa kanilang hungry pita na shawarma nga. Tapos parang yung isa dito ay dalawa sila mga kasombreros, parang pinakain sila, pinasample kung masarap ba. So sobrang sarap daw at saka sobrang approved. Tapos nagpadila pa si Sir. talagang nauto nila mga kasombreros. So kahit sino pa naman, no, kasi sobrang sikat mga kasombreros at sobrang trending ng padila trend na ito ni Sir Alden mga kasombreros. And then ito, next item natin of course, no, ang prayer ni Sir Alden for today. Maraming salamat Pops Alden, ako talagang you're truly an inspiration. Sabi niya dito, Dear God, help me to put you first today before anything else. May your thoughts, your word and time in prayer be the foundation of my day. Remind me to seek you above all else, knowing that everything I need flows from you. Let my heart and mind stay focused on what matters most, your presence, your guidance, and your truth, no, as I go through today. Help me to honor you in all I do, keeping you at the center of every decision and every moment. In Jesus' name, Amen and Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Talagang nakaka-bless itong si Pops Alden mga kasombreros, no? Ay marami pang ma-reproduce na Sir Alden mga kasombreros, no? Talagang yung ko dito, yung pangarap talaga ni Pops Alden mga kasombreros, which nagtutugma dun sa ginagawa ni Ma'am Catherine ngayon. Talagang ini-enjoy din niya ang pagiging single mga kasombreros, and she also wanted to do things na unique, no, at saka hindi pa niya nagagawa dati. So yun talaga yung tumatakbo sa isip ko dito mga kasombreros. And then ito, so published by GMA mga kasombreros. Parang ni-quote nila, no, yung sinabi ni Pops Alden sa interview. Sabi niya, I've always been so curious paano lumilipad ang ganoong kalaki at kabigat na sasakyang panghimpapawid. Tapos of course, how it's being navigated sa langit from point A to point B. Paano nakakarating, paano nagte-take off. No, grabe, no? Since nagkaroon ako ng isip sa mundo, parang mayroon akong core objective to fulfill my parents' dreams na hindi nila natupad in their lifetime. So, this was Sir Alden Richards mga kasombreros na minarkahan niya as his first day sa eskwelahan mga kasombreros. A dream that isn't just his alone, but also his father's. So, grabe, no? Ito ay posted po ng GMA News, GMA Integrated News mga kasombreros, no? So yun po, talaga nakaka-bless at saka nakakatuwa ang buhay ni Sir Alden mga kasombreros. And then ito, last item natin ito mga kasombreros ha. Nag-post, no, ang isang Catherine admin dito. Sobrang ganda naman Catherine sa picture na ito mga kasombreros, no? May parang flower siya. So update dun sa sa Elena 1944. So wala pa tayong apart from yung nailagay ko kahapon, kasi itong parang fitness gym ni Ma'am Catherine mga kasombreros with Sir MJ, parang nagpahiwatig siya dito na may mga daring role siya na gagawin or mature role mga kasombreros, pero aabangan pa po natin yung mga kasombreros ha. Antay-antay lang po tayo. Alright, sila po sa ating Catherine items ha. Nawa po ipagpalain po tayo. Sana po ay pahingin po natin ang Word of God. Today is July 31. Naku po, katapusan na ng July mga kasombreros. Sana po ay pahingin po natin ang Word of God, and blessed day po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title, Parang Disqualified, 2 Corinthians chapter 13 verse 7. Now, I pray to God that you do no evil, Apostle Paul speaking, not that we should appear approved, but that you should do what is honorable, though we may seem disqualified. So ito,
Back tayo ng konti, 2 Corinthians chapter 13 verse 6. But I trust that you will know that we are not disqualified. Napakaganda po nito mga kasombreros. Ang 2 Corinthians 13 verse 7 mga kasombreros is about examining ourselves, no? Yung ating mga sarili. Tayo mga tao in general, nasa kumapa nature na natin yung pumuna ng mali ng iba, pumuna ng flaws ng iba, imperfections ng iba. Ay parang ganito yan. Ikaw kasi, parang parang so di ba mahilig tayong ganun mga kasombreros? Lalong-lalo na kapag mga reunions, no? Magkakamag-anak, magpipinsan, magtitito, tita, and so on. Kaya parang nandun yung comparison, nandun yung parang napupuna. Ba't parang ang taba mo? Ba't parang ang payat mo? Ba't parang ang puti mo? Ba't parang ang ngiti? So minsan, lalong-lalo na po sa ating spiritual growth mga kasombrero, sa ating kaluluwa. Kasi ang tao hindi lamang composed ng physical element or physical persona, kundi meron tayong spiritual, may soul tayo, at saka merong physical. Kasi nga, we were created by God according to their image. Since God is Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tatlo, tayo rin po tatlo. We have physical, we have spirit, and we have soul. Okay? Dapat malinaw po yan mga kasombreros. Apostle Paul is encouraging believers in this verse to prioritize doing what is right. Sabi ko kanina, should do what is honorable, no? According sa verse mga kasombreros, even when it may make them appear weak. No? He is emphasizing the importance of staying steadfast in one's beliefs and values regardless of the perceptions or judgments of others. So, ito yon. Kapag tayo po ay kinwalify, kunwari, tinawag tayo ng Diyos na maglingkod, no? Maging Christian, no? Sa ating bahay, kailangan nakita yung pagiging Kristiyano, nandyan yung pag-uunawaan, nandyan yung pag-Bible study, of course, at pag-aaral ng salita ng Panginoon, and pagkain po yun ng ating kaluluwa. Nandyan yung tumutulong tayo kapag kaya, tumutulong tayo kapag meron tayo mga kasembreros, nandyan yung pagpapatawaran. Baka Kristiyano ka, baka sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero meron kang mga puot at saka galit sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, and so on. So, hindi po yung tama.
this is not honorable no, according sa Panginoon. Paul is conveying that true strength lies in standing up for what is just and moral, even if it means facing challenges or opposition. So, kapag tayo po tinawag ng Panginoon, tinawag tayo, okay? Ako po una po akong tinawag ng Panginoon sa Maynila, okay? Pero nung dumating na ako dito, syempre na culture shock ako kasi hindi ako lumaki dito sa Davao, sa lugar ng nanay ko. Lumaki ako doon at saka tumanda mga kasambrero sa lugar ng tatay ko sa Isulan, Sultan Kudarat. So magkaiba, dialect, Ilonggo doon, dito Bisaya. So ako dito talagang dito, yung sa lingwahe pa lang at saka sa dialect mga kasambreros, nangangapa ako nung una, no? Pinagtatawanan ako kasi Ilonggo yung tono ko, minsan tinatagalog ko na lang. Kasi kahit papaano ay meron po tayong dito natutunan no, sa Manila mga kasambreros ng Tagalog accent. So kapag hindi ko ma-explain sa Bisaya, iniilonggo ko, mas lalo hindi na maintindihan. So tinatagalog ko na lang mga kasambreros, yung mga kapitbahay at mga naging tropa ko dito. So yun, culture shock mga kasambreros. So tinawag ako doon sa Maynila, pero dito talagang pinagpatuloy ko kasi lifetime kasi yun mga kasambreros, and we don't disqualify ourselves. No? Ito yung sasabi dito na kapag tinawag ka, kahit na maraming perception sa paligid, maraming iniisip yung mga tao na, ba't pa share pa to ng gospel? Ba't pa share pa to ng ano? So, sa awa naman po ng Panginoon, wala akong naririnig. Pero syempre, hindi naman ipaparinig ng mga tao yon. Pero tayo po ay, we are sharing this with love, no? And ang ginagawa ko naman sa mga kapitbahay natin, ay sinisiraan ko sila. Hindi, joke lang. Syempre, minamahal mga kasambreros. Lalong-lalo na po yung ating mga magulang at ang ating pamilya as a whole. Ito pong verse na ito ay nagpa-prompt sa atin na mag-reflect tayo sa ating mga actions, sa ating mga decisions, sa ating mga choices. Are we willing to do what is right even when it may seem difficult or unpopular mga kasambreros? Kahit na maraming oppositions, maraming mga kumagapa ng down, maraming mga nagcha-challenge, maraming nagte-test, maraming mga nagsabi na pag ganun-ganun ka pa, pa-Bible ka pa, pag ganito pa Lord ka pa, pa-praise. So maraming ganun talaga mga kasas. But no, we have to stand up. We have to be firm mga kasambreros sa paniniwala at pananampalataya natin kasi ang Diyos ang ating taga-hukom mga kasambreros, hindi ang ibang tao at the end of the day. And ang kagandahan kasi kapag tayo po ay naglilingkod at nag-share ng gospel and napuno tayo ng pag-ibig, mamahalin din natin yung mga tao sa paligid natin. Mamahalin natin yung ating magulang, kapatid, asawa, anak, and so on, mga kasambreros, yung ating mga kapitbahay. So, ganun po siya because connected tayo sa source, no? Connected tayo sa overflowing source na si Lord, mga kasambreros, na punong-puno at saka bukal ng pag-ibig. So, ganun po siya. Hindi po kasi hindi mo dapat magkalayo yun at hindi dapat disconnected na mahal mo ang Diyos pero hindi mahal ang tao. So, dapat pag mahal mo ang Diyos, mas mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang tao. Okay? Second lang ang tao, mga kasambreros. Pero hindi ibig sabihin na mahal mo lang ang Diyos, hindi mo mahal ang tao. Tapos mahal mo lang ang tao, hindi mo mahal ang Diyos. So, hindi po pwede mga kasambreros. Kasi nga, imahe tayo ng Diyos mga kasambreros. So sa verse na ito, si Apostle Paul na second letter niya ito, pangalawang liham sa mga taga-Korinto, and poignant message ito na nag-resonate ng ating pananampalataya, ng conduct, ng ating ugali, and authenticity ng apostleship ni Apostle Paul. So si Apostle Paul din naman kasi tinawag talaga ng Panginoon, and without Apostle Paul, without the person na si Apostle Paul mga kasambreros, wala tayong Corinthians, wala tayong books mga kasambreros, wala tayong episodes sa New Testament like yung mga Romans, yung Galatians, Philippians, Ephesians, Thessalonians, Timothy, and so on. So malaking great figure, huge figure and very significant figure si Apostle Paul mga kasambreros sa mga Kristiyano sa New Testament and sa Christianity in general. So in conclusion, dapat po magkaroon tayo ng time na, ay, tama ba yung ginawa ko? Tama ba itong ginawa ko yung araw? Tama ba yung approach ko sa kanya? Tama ba yung attitude ko sa kanya? Tama ba yung ginawa ko sa boss ko? Tama ba yung ginawa ko? So, dapat may mga reflection time tayo mga kasambreros sa ating kwarto. No, na tayo lang mag-isa. No, may mga times na dapat ganon. Hindi lamang siya, sige lang ng sige, no? Parang yung isang, yung isang cutter or dalawang cutters ng puno sa kagubatan. Merong isang taga-putol doon na gamit lang siya ng gamit ng itak parate. While yung isa naman ay may mga times na umuupo siya
at saka hinahasa niya yung kanyang itak, mga kasumbrers. So to cut a long story short ay mas marami at hindi hassle, hindi nakakapagod yung ginagawa ng isa na naghahasa ng kanyang itak kasi mas marami siyang napuputol kasi nga matalim yung kanyang itak. So sometimes we need to sit down, we need to meditate, we need to reflect and examine ourselves ng gamit ang salita ng Panginoon, mga kasumbrers, so that disqualified ba ako or qualified sa bagay na ito. Pero sa pagtawag ng Panginoon, you don't need to be qualified para tawagin ng Panginoon. And kasi yung mga apostles dati, hindi sila qualified kung ang standards ng mundo ang pagbabase ng standard ng Panginoon. Pero once you are called by God, you will be qualified by God. So, hindi mo ibig sabihin na hindi ako qualified, Lord. Kahit na si Moises, di ba? Sabi ni Moises, umuutal-utal ako sa pagsasalita, Lord, I'm not a good speaker. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman ikaw magsasalita kundi ako. So parang ganun lang, mga kasumbrers, because He will use other people and He will give us wisdom and eloquence, mga kasumbrers, para i-share ang kanyang gospel at may sakatuparan ang kanyang pagkatawag sa atin. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and self-examination, evaluation, and reflection sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasumbrers, and paalam po.